At para sa ating mga balita, Armed Forces of Europe, bubuin kapalit ng NATO at pintuan ng impyerno, bubuksan na sa Gaza. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Sinabi kahapon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang talumpati sa Munich Security Conference na dapat magtatag ang Europa ng isang sariling hukbo upang tapatan ang agresyon ng bansang Russia sa paniniwalang aalisin na ng Estados Unidos ang anumang tulong nito sa European continent. Ayon kay Zelensky, hindi na dapat umasa ang Europa sa Estados Unidos at kinakailangan nitong kumilos para sa sariling kapakanan, lalo na sa harap ng agresyon ng Russia. Inihayag niya ito matapos magbigay ng babala na napakababa na ng tsansang mailigtas pa ang kanyang bansa sa kamay ng Russia kung walang suportang manggagaling sa Estados Unidos. Decades of the old relationship between Europe and America are ending. From now on, things will be different, and Europe needs to adjust to that. I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created. Sa ikalawang araw ng Munich Security Conference sa Germany, sinabi ni Zelensky na ang 3 taong pakikipaglaban ng Ukraine sa puwersa ng mga Ruso ay nagpapatunay na mayroon ng sapat na dahilan para bumuo ng tinatawag na Armed Forces of Europe. Sa kanyang talumpati, tinanong ni Zelensky kung handa na ba ang Europa sakaling magkaroon ng isang bagong pag-atake mula sa Russia. Binanggit niya ang sitwasyon ng Belarus na ngayon ay pinagnanasaan din na sakupin ni Putin. Binanggit din niya ang kaguluhan sa mga border ng Poland at Lithuania patungkol naman sa immigration crisis na itinuturing ng Russian intelligence na ugat ng kaguluhan sa Europa. Ayon kay Zelensky, kung mamalasin ay hindi migrante ang haharapin nila kundi mga tropang Ruso o mga tropang mula sa North Korea. Binanggit niya na ang mga North Korean ay hindi mahihinang sundalo at natuto na sila kung paanong makipaglaban sa modernong digmaan. Ayon pa kay Zelensky, kung magiging handa ang mga puwersa ng Europa, gaano naman kaya kabilis ang magiging tugon ng mga kaalyadong bansa sakaling magkaroon ng false flag o direktang pag-atake tulad ng nangyari sa Crimea noong 2014. Ipinakita din sa ginanap na Munich Security Conference ang tumitinding tensyon sa transatlantic relationship na kinabibilangan ng US at ng mga bansa sa Europa, kung saan ang Ukraine pa rin ang pangunahing naging paksa. Ayon sa mga eksperto, nag-aalala ngayon ang Europa na posibleng hindi sila isama sa peace deal at sa mga negosyasyong kaugnay ng mga issue ukol sa mas malawak na arkitektura ng seguridad sa kontinente. Sa isang panayam ng BBC kay Kaja Kallas, pinuno ng foreign policy ng European Union, sinabi niya na kailangang buuing muli ng EU ang relasyon ng Europa sa bagong administrasyon ng Amerika. Pero nilinaw niya na mas magiging malakas ang Europa kung sila ay magkakaisa at magsasama-sama laban sa anumang banta mula sa labas ng kontinente, lalo na sa mga bansang Russia, Iran, North Korea at China. Kailangan lamang daw ay magtulungan ang mga bansa sa Europa. Gayunman, sinabi din ni Kallas na patuloy pa rin daw ang suporta ng US sa NATO bagaman mayroong ilang mga bagay na ginagawa ang administrasyon na tila lihis sa landas ng alyansa, lalo na sa mga domestikong usapin sa Amerika. Sinabi rin niya na pinayuhan sila ng US na dagdagan ang budget para sa depensa. Kaugnay nito, isang mensahe naman ang ipinaabot ni Zelensky para sa Pangulo ng Estados Unidos na noon ay nangangakong tatapusin ang gera sa Ukraine. Ukraine will never accept deals made behind our backs without our involvement.
And the same rule should apply to all of Europe. No decisions about Ukraine without Ukraine, no decisions about Europe without Europe. Hindi pa malinaw sa ngayon kung tatanggapin ng mga lider ng Europa ang ideya ni Zelensky. Nais ni Zelensky ng mas malaking suporta sa militar at ekonomiya mula sa European Union, kasabay ng paulit-ulit na babala na may mga mahihinang bansa sa Europa na posibleng biktimahin din ng lumalawak na ambisyon ng Russia. Kaugnay pa rin ng balitang ito, tahasang tinutulan naman ng bansang Poland ang panawagan ni Zelensky na bumuo ng Armed Forces of Europe. Sa isang panayam kay Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski patungkol sa posibleng pagbuo ng sandatahang lakas ng Europa, sinabi niya na dapat na maging maingat ang bawat isa sa paggamit ng mga termino. Kung ang tinutukoy daw ni Zelensky ay ang pagsasanib-sanib puwersa ng mga hukbo sa iba't ibang bansang Europeo, hindi ito mangyayari. Dagdag pa ni Sikorski, hindi sagot ang mungkahi ni Zelensky sa problemang pangsiguridad ng Europa. Ang kailangan daw ay ang pagbuo ng isang European military force na hindi kailangang isama ang mga pambansang sundalo ng isang miyembrong bansa. Bukod dito, kailangan din daw ng mas malakas na suportang pinansyal ng EU sa mga industriyang gumagawa ng armas at kagamitang pandigma. Maliban dito, sinabi din ng Pangulo ng Poland na huwag isipin ni numan na palitan ang NATO o bumuo ng isang alternatibo dito. Wiadomo, że NATO bezpośrednio się nie zaangażuje, ale nie możemy w ogóle myśleć o budowaniu jakiejś alternatywy wobec NATO, także jeśli chodzi o gwarancje dla Ukrainy. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. I też w Paryżu o tym powiem dość dosadnie. Sa ibang balita, pintuan ng impyerno, bubuksan na sa Gaza. Ang Israel at ang Estados Unidos ay buong pusong nagtutulungan at may maayos na koordinasyon tungkol sa usapin sa Gaza. Yan ang sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kasama si US Secretary of State Marco Rubio noong linggo sa media. President Trump and I are working in full cooperation and coordination between us. We have a common strategy, and we can't always share the details of this strategy with the public, including when the gates of hell will be opened, as they surely will if all our hostages are not released until the last one of them. Sinabi ni Netanyahu ang mga pahayag na ito matapos ang pagpupulong nila ni US Secretary of State Marco Rubio sa kanyang opisina sa Jerusalem. Matatandaan na noong isang linggo, sinabi ni Trump na kung hindi pa kakawalan ng Hamas ang lahat ng mga hostages pagdating ng Sabado ng tanghaling tapat, ititigil na nito ang ceasefire at hahayaang magkaroon uli ng kaguluhan. Pinakawala naman ng Hamas ang 3 pang hostage noong Sabado, gaya ng sinasabi sa kasunduan. Yan ay kahit sinabi nila na until further notice ang pagpapakawala ng mga hostages. Pero malinaw na hindi sinunod ng Hamas ang ultimatum ni Trump na dapat pakawalan ang lahat ng mga hostages. Matapos nito, pinulong ni Netanyahu ang kanyang gabinete kinagabihan. Yan ay upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang ng Israel. Ngunit hindi ito nagbigay ng iba pang detalye sa media. Lumalabas tuloy na nagkaroon ng magkasalungat na pahayag ang Pangulo ng Amerika. Sinabi ni Trump na ibabalik ang gera kung hindi pa kakawalan ang lahat ng mga hostages sa araw ng Sabado. Dagdag pa rito, may mga ulat din na 9 na hostages pa ang nakatakdang pakawalan sa mga susunod na araw. At matapos ng pakawalan ang 3 lamang sa mga hostages, sinabi ni Trump kalaunan na nasa Israel na ang desisyon kung anong gagawin nila sa hindi pagtupad ng Hamas sa deadline na kanyang itinakda. Sa kanyang social media account sa Truth Social platform, isinulat ni Trump na kailangang magdesisyon ng Israel kung ano ang kanilang gagawin tungkol sa 12:00 deadline na itinakda para sa pagpapalaya ng lahat ng mga hostages. Dagdag pa ni Trump, susuportahan anya ng Estados Unidos ang anumang desisyon na kanilang gagawin. Samantala, sa kanyang pakikipagpulong kay Rubio,
Ipinangako ni Netanyahu na makakamtan din ng Israel ang mga layunin ng digmaan. Yan ay pabagsakin ang Hamas, ibalik ang lahat ng mga hostages at tiyakin na hindi magiging banta ang Gaza sa kinabukasan ng Israel. Idinagdag pa niya na ang walang pasubaling suporta ng Amerika ay makakatulong sa Israel upang makamit ang mga layuning ito ng mas mabilis. Sinabi naman ni Rubio sa mga mamamahayag na si Donald Trump ay isang taong nagsasalita ng malinaw at walang halong kalabuan. Sinasabi ang kanyang mga pananaw sa mga issue. At ang unang issue na malinaw na ibinilin sa kanya ni Trump ayon kay Rubio ay ang pagpapakawala sa mga hostages. Kailangan anya itong mangyari at hindi dapat maging optional lamang. Dagdag pa ni Rubio, malinaw daw na sinabi ni Trump na hindi pwedeng magpatuloy ang Hamas dahil hanggat nandiyan sila, mananatiling imposible ang kapayapaan sa rehiyon. Pinag-usapan din ng dalawa ang plano ni Trump na i-relocate ang mga Palestino sa Gaza at ang planong sakupin ng US ang Gaza para linisin at ayusin ito. Kaugnay pa rin ng balitang ito na mataan ang ilang mga American bombers sa war zone. Yan ay matapos sabihin ni Netanyahu ang pagbubukas ng pintuan ng impyerno sa mga Hamas at sa mga Palestino. Ayon sa mga report online at sa mga datos mula sa mga flight radar, isang hukbong panghimpapawid na binubuo ng 6 na aircraft na pag-aari ng Estados Unidos ang namataang lumilipad sa gitna ng dagat Mediterranean. Kabilang sa mga napaulat na aircraft ay ang dalawang Boeing B-52H Strata Fortress bombers na kilala bilang strategic bombers ng US at 4C Boeing KC-135 state tanker aircraft na ang trabaho naman ay mag-refuel sa mga jets at sa mga bombers sa gitna ng himpapawid. Ayon sa ulat, lumipad ang mga aircraft na ito mula sa isang US base sa England na batay sa kanilang datos ay papunta sa Mediterranean sa pagitan ng Southern Europe at Hilagang Africa. Malaki ang posibilidad na ang mga naturang warplanes ay babiyahe patungong kanlurang Asya, bagaman hindi pa ito kumpirmado. Gayunman, hindi na rin nakakapagtaka ang tagpong ito, lalo ngayon na nanganganib na masira na ang marupok na ceasefire deal sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.